Paiimbestigahan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang umunoy pagbasura sa dismissal order ng Ombudsman noong 2019 kay Senador Joel Villanueva. Kaugnay sa umunoy kahinainalang paggamit ng Senador ng kanyang Priority Development Assistance Fund. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes live. Isaiah? Audrey, muling binuhay ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang usapin kaugnay sa 2016 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Ito ay kaugnay sa pagkakasangkot ng senador sa PDAP scam noong kongresista pa siya. Kaninang umaga, inanunsyo ng bagong ombudsman na susulat siya kay Senate President Tito Soto para ipatupad ang dismissal order ng ombudsman kay Senator Joel Villanueva. Pero binawi ito ng ombudsman ngayong hapon. Nagaya ng dismissal order noong 2016, si dating ombudsman Conchita Carpio Morales dahil sa kahinahinalang paggamit ni Villanueva ng kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF noong siya pa ay kongresista sa ilalim ng SIBAC Party List. Si Joel Villanueva agad dumipensa. Naglabas siya ng mga dokumento na patunayan niya na wala siyang pending criminal and administrative case sa ombudsman. Na-dismiss na niya ang kanyang kaso noon pang 2019 matapos ilahad ng dating ombudsman na ang pirma ni Villanueva sa mga dokumento na sangkot sa anomalya ay forged o peke. Ayon pa kay Villanueva, inasahan na niya ang mga magiging harassment at fake news tungkol sa kanya. Si Senate President Tito Soto ay no comment naman kaugnay rito. Sagot naman ni Ombudsman Remulla kay Villanueva, kanina lamang niya nakita ang pagbasura sa dismissal order noong 2019 na tinuturing ni Remulla na sorpresa at sikreto. Ayon pa kay Remulla, walang nakakaalam ng nasabing desisyon ng dating ombudsman na si Samuel Martires. Git ni Remulla, kanilang iimbestigahan ang nasabing patagong aksyon ng dating ombudsman. Di ba parang secret decision siya? Alam niyo ba yon? Did you know about it? Nobody knows about it. It's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid, that can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody knew about it. Kahit na sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Even Tito Soto didn't know about it. Ngayon lang nila nilabas. Nagtungo rin dito sa Office of the Ombudsman ang Independent Commission for Infrastructure para magsampa ng reklamo. Ito ay kaugnay naman sa dalawang infrastructure project na ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon. Isa sa La Union na hinati sa dalawang phase, habang isa naman sa Davao Occidental. 20 DPWH officials ang inireklamo ng ICI. Person of interest naman ng Ombudsman si Benguet Lone District Congressman Eric Yap, AXIS Representative Edvic Yap, at Sara Diskaya na silang beneficial owner naman ng magkaibang construction company na nakakubli ng kontrata ng magkaibang dalawang proyekto. Ang magkapatid na Yap sa La Union habang si Sara Diskaya naman sa Davao Occidental. Halos 180 million pesos ang halaga ng sa La Union at 96.5 million pesos naman sa Davao Occidental. Papaliwanag ko, no? Ang DPWH, pag nag-i-implement siya ng proyekto, decentralized na. In this case, itong dalawang distritong ito, district level below 150 million pesos yung mga proyekto. Ang ibig sabihin nun, lahat ng mga bidding, lahat ng pag-implement kuno ng mga proyekto, yung pagbayad sa mga kontratista ay nangyari sa level ng District Engineering Office. So yun muna yung initial na pwede nating kasuhan. Audrey, maliban sa issue kaugnay kay Senator Villanueva at sa pagsasampa ng reklamo ng ICI dito sa Ombudsman, naging isang malaking usapin din ang nangyari dito kanina umaga matapos magtungo dito si dating DPWH District Engineer Bryce Hernandez. Yan ay dahil pinadalhan siya ng ombudsman ng subpoena para magpaliwanag o para sumailalim sa clarificatory investigation para sa magiging fact-finding kaugnay sa anomalya
ng flood control project, partikular na sa 1st District ng Bulacan. Balik mo na sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.